po sa lahat na nandito ngayon sa Zoom. Good evening din po at good morning no, sa lahat ng mga kapatid natin sa mga dako ng mundo na naabot po ng punto por punto. Shout out po dito sa lahat ng mga kapatid natin sa katotohanan ating pag-usapan Facebook page. Dito po kay Darling May Peñaflor, kay Sister Jam Montejo, Sampaguita Ganda, kay Maricel Sahul, Agaton Ray Alfante, Ate Eds ng Prayer Warriors of the Holy Spirit, Sister Milagros Baredo Magno, Romuel Cabcabin, Brother Fabian Bico Villanueva, Alex Diquet, Edison De Mihilio, Sister Aida Camarines, and dito po kay Ray Eda Aspera, and of course dito po sa ating katotohanan at pag-usapan ni YouTube channel. Nandito rin po si Sister Yamontejo, si Ilsa Revilla Saire, Susan Cubacub, Renaldo Capala, Bernarda Ibar Sabal, Josedino Sualog, Winston Barquez, Santo Benedicto, Upper Burmix TV, Crescencia Velasco. At shoutout din po sa lahat ng mga kapuntos, kaabag at sa lahat po nung nakatutok ngayon sa anong pong platform yan. Sana po pagplain tayo ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. God bless us all. Back to you, Brother Gento. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. So atin namang ibigay ng mga yon sa isa nating kasamahan dito from South Korea, Brother Junre. Hindi pa siya makapagsalita pala, no? So, tutal lang tayo ngayon kay sino pa dyan ba? Brother Romer? Wala si Brother Romer. How about Brother Wendell? Wala rin. So, Brother Angel na lang tayo. Brother Angel Santos from Japan sa kanyang greetings at saka sa kanyang gospel reflection. Brother Angel Santos, good evening. Amen. Praise the Lord na muli. Isang pinagpalang umaga, hapong, gabi, saan man sulok kayo ng mundo na nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos, para po ito sa ating kaligtasan na po. Muli, paalala ng ating Panginoon Kristo, no? So, Juan 12:48, no? Napakahalaga po nito. No, ang sabi niya sa huling araw, ang salita kong hahatol sa inyo, lagi po namin kayo nire-remind araw-araw, gabi-gabi dito, no? Kapag namatay ang tao, saan po tayo maliligtas? Maliligtas tayo sa salita niya. Sinabi niya pa sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23, no? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, no? Kundi yun lamang sumusunod sa aking Ama. No? At nung naalala ko isa sa mga batas, no, ng Diyos ni Yahweh nung kahit sa Old Testament, no? Sa Leviticus chapter 19 verse 16, paalala lang po sa atin ito, no? Para iniisa-isahin natin yung mga batas ng Diyos, no? Siyempre sa batas ng Trinity po yun, no? Batas ng Ama, batas ni Jesus, batas po ng Trinity ni Holy Spirit. Anong sabi po rito? Sabi niya rito, eto na, no? Yung mga mahilig magchismis, lahat po tayo na dito, no? Ako pag naiisip ko to, no, na makokontrol ang bibig natin. Ang sabi rito, huwag niyong ipapamalita ang kasiraang puri ng iyong kapwa. Ako, dito tayo hahatulan, mananagot tayo. Ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Ayan, no? So, mukhang mabigat to, no? O pag sinabing wag, no? Yung nga, no? Chismisan, paninira daw sa kapwa. Wag daw paninira. Lahat po tayo, no? Sinasabihan ito dahil pag namatay tayo, hahatulan tayo diyan. No? Ano bang pinagkakalat mo? Chismis ba o ang salita ng Diyos? No? So, mabigat to. Which is akala ng ibang tao, simple lang yun. Yung mahilig manira ng kapwa, akala simple lang yun. No? Isa yun sa pinakabatas ng Diyos. No? So, doon tayo hahatulan. Kaya dapat pigil pa. Ano, lahat po tayo, sinasabihan nito, pigil pa. No, kung wala rin tayong mabibigay na ano naman na maganda, no, manahimik na lang po tayo, no? Sabi nga control your M. One of their M is 5M is mouth, no? Control po. So, now dumako na po tayo, no, sa ebanghelyo ngayong araw ng Biyernes. Ito po ay ayon kay San Juan chapter 20 verse 2 to 8, no? Sa mga hindi po nakapagsimba kanina, gabi-gabi, nandito po
no, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So pag nilayan po natin makinig ang may pandinig. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon na hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan o, konti pagninilay lamang po ng ating ebanghelyo gabi-gabi dito sa Punto por Punto. Ngayong Friday na to, pinapaalala, Merry Christmas pa rin. No? Akala ng iba tapos na, hindi po, no? Merry Christmas po sa lahat dahil ang simbahan po, kung nagmimisa kayo araw-araw o nag-online mass man, mapapansin nyo makaparian, nag-greet pa rin at nag-ano pa rin, kumakanta pa rin ng mga pamasko. Gusto lang po nating ulitin dito na ang Christmas hindi po siya natatapos sa isang araw lang. Para sa simbahan, ang Christmas ay tuloy-tuloy yan hanggang sa actually 8 days yan, octave of Christmas. Para nung muli pong pagkabuhay no, ng ating Panginoon Kristo, 8 araw din yung pinagdiriwang. So until the January 1st, and in January 1st natin, Solemnity of Mother of God, pagiging ina ng Diyos na ating mahal na Birheng Maria. So Merry Christmas to all pa rin po, no? Pwede po kayong bumati. Baka sabihin nila tapos na, hindi po. Sa simbahan, 8 araw po. Ang tawag yan, Octave of Christmas. Mapapansin po natin nung Wednesday, mapapansin niyo po. Nung Wednesday, Pasko po, no? Pero nung kinabukasan kahapon lang, Huwebes, biglang pinagdiwang natin naman yung si ano no si Saint Steve, no, si San Esteban, no, na pinatay dahil sa pagtatanggol sa ating Panginoon Kristo. Papansin niyo pagkatapos ng kaligayahan ng 25, pansinin niyo yung 26, parang yung ebanghelyo naman pagpatay. Yung kapighatian naman at pagpatay kay San Esteban. The first Christian was martyred. No? Pinakauna na Kristiyano na pinatay. No? Dahil talagang sa pagtatanggol. No? Hindi niya itinatwa kahit mamatay siya. Bakit kaya po ganun? Dahil pinapaalala sa atin ito nung Miyerkules at saka kahapon na pagdating kahit na sabihin natin may kasiyahan sa buhay, no, pagkatapos ng kasiyahan talagang may darating na kapigatian. So magkasama po 'yon, hindi po pwedeng ihiwalay. Sabi nga kung may katulad niyan, kung may birthday, no? Ay mayroon ding may birthday, mayroon ding kamatayan, no? Meron din tayo may tinatawag tayong huling araw din. So dito pinapansinin niyo, no? Pagpapaalala sa atin 'yon. At ngayon po sa mga hindi pa nakakalam, ngayon po ay kapistahan ni Apostol Juan. Hindi po si John the Baptist, no? Hindi po si Juan Bautista, kundi si John the Beloved, Apostol. Alam niyo po ba bakit siya tinawag na John the Beloved, no? Bakit po beloved? Ang tawag po sa kanya, actually sabi rito, dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. Sino yung alagad na mahal ni Jesus? Pansinin niyo po, hindi siya pinangalanan, no? So alam ng lahat sino po ito? Actually, siya yung pinakabata doon. Sino yan? Si Apostol Juan. Bakit talagang mahal na mahal ni Jesus si Apostol Juan? Siguro, yan nga, no? Dahil siya sa pinakabata,
Mas malamang maano natin, lagi siya nakaano sa dibdib ni Jesus. So malambing ito, no, si Apostol Juan. At isa pa ang katangian ni Apostol Juan, sa dito magkakaroon tayo ng idea, no, kung anong gagawin ng mga tunay na Kristiyano sa kabila, no, ng pag-uusig, at sa kabila ng kadelikaduhan ng mga apostol during that time na pinako sa krus si Jesus. Pansinin niyo yung 11 po nagtago lahat. Sino lang po ang nandun? Si Apostol Juan. Pinakita ni Apostol Juan, hindi siya natinag. Amen? Hindi siya natinag. Talagang magmula una hanggang sa kamatayan ni Jesus sa krus, siya lamang ang nandun. Kaya tinawag siyang John the Beloved. At alam niyo po ba si Apostol Juan, no? John the Evangelist and Beloved. Alam niyo po ba na si Apostol Juan, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, na siya lang po ang ang apostol na hindi nakaranas ng kamatayan sa pagiging martir. No, hindi siya namatay siya dahil sa katandaan lang, no? Hindi do sa pagpugot ng ulo, hindi sa kahirapan. Bakit kaya ganun? Bakit siya lamang ang hindi nakaranas noon? Bakit? Alam na ng Diyos kasi. Alam ni Jesus kung gaano kamahal ni Apostol Juan si Jesus. Hindi na niya kailang patunayan yun. Bakit? Pinatunayan niya dun pa lang sa pagpako sa cross ni Kristo. Siya lamang ang nandun. So ibig sabihin, matapang na siya para kaya niyang mamatay para kay Jesus. Alam na niya yun. Tama, no? Kaya hindi na kailangan na ipako pa sa krus, putulin ang ulo, ipakain sa kagaya ng mga apostol. Hindi na po kailangan yun dahil sa mismo pinatunayan na niya, siya lamang hindi nang iwan kay Jesus. At pansinin niyo si Apostol Juan, siya rin po, no, binayaan na ipakita ng Diyos. Pansinin niyo kung ano yung mangyayari sa future. Kaya siya po yung sumulat, pansinin niyo, yung Book of Revelation. Pinakita sa kanya lahat ni Jesus. Very privileged po, no? Ano po ang maano natin dito, no? Natututunan natin dito. Kay Apostol Juan, tingnan niyo po, minahal niya si Jesus magmula una hanggang huli. Pero nung bandang huli naman, pansin niyo yung ginawa. Very special ang treatment ni Jesus sa kanya. Binayaan siya ng vision, di ba? Nung future, kaya siya yung sa pahayag at sa apocalypse. So, ganun pala. Kapag tayo po ay handa, no? Handang-handa na mamatay para kay Jesus, kapag pala hindi mo iniwanan siya, binigyan mo ng matinding pagmamahal mo, ibabalik pala ni Jesus yun sa'yo. Amen? Ibabalik niya yun. Siksik-liling, umaapaw, ibabalik niya ang pagpapalang yun. Napakasarap isipin, no? Hindi siya ganun kadali, pero pansinin niyo, mahal na mahal niya si Jesus magmula una. Hanggang sa kapighatian, hanggang sa kamatayan, hindi niya iniwan. Sana po ganun din po tayo, no? Sana po baka kung may konting problema lang, may konting lang, wala na, no? Nawala na yung iba sa punto por punto. Ayan, no? Hindi na konting lang, no? Pagsubok yan sa atin, kapatid. So sana pagpapaalala kahit anong mangyari, huwag mong iwanan si Jesus. Alam ni Jesus yan. Kapag ka, no, nakikita niya na tunay ang pagmamahal mo sa kanya, matatag ka at tapat ka sa pananampalataya sa kanya, ibabalik at ibabalik niya yun sa'yo. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen. Yun lang po. Naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless sa iyo sa yung topic ngayong gabi. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. And then, katunayan, na habang nag si Brother Angel na gospel reflection, ako ay tumitingin dito ng mga gusto kong ribatin para lang magkaroon ng topic ngayong gabi. Okay, so based naman sa napili kong topic, ito yung napili ko. Wait lang. I-ano ko muna rito sa screen natin kasi ito yung napili ko na talakayin. Okay. So, wait lang muna.
Mas maganda kasi na anuhin natin to eh. Eto. Ay, eto na. Meron ba ako itong VLC portrait? Meron ba ako rito? Wala yata ako VLC portrait. So VLC po lang yung nandito. Okay, ito nang napili ko na itopic na lang ngayong gabi. Pakinggan na natin tapos i-rebut ko ano. Wait lang. Ito i-rebut ko. Bisaya ito siya pero papaliwanag natin sa inyo sa wikang Tagalog. Narito po ang naturang video. Ano sabi dito? Pero kung ang ubang mga pundok, moingon So, nga iya ra man sa sabihin, mga ang Israelita. SDA dito nagrereklamo siya kasi kapag tinalakay daw yung patungkol sa pagkain ng baboy, sinasabi daw ng mga Katoliko, ba't mo sinusunod yan? Gayong utos lamang yan sa mga Israelita. Yon ang ibig niyang iparating. Ano pa? Unya kay gisugo man eh. Sugo man eh sa Ginoo nga ang kanon. Kining gisgutan diri nga Oh. So, ang Baka. ang Panginoon daw, ayon sa Levitico 11, ay nag-utos daw na ipakain yung baka. O yung mga Karniro. tupa, ipakain daw yung mga tupa. Utos ng Panginoon sa Levitico 11, nakainin yung baka, yung tupa, at saka yung kambing. ug kanding. At Unya, saka ito gisugo ay man eh sa mga inutos sa mga Israelita. Israelita. Nganong Bakit makaon daw man pud mo nga kumakain dili tayo man din mo naman tayo Israelita. Israelita? Okay. Unang-una po, hindi po tayo kumakain ng mga yan dahil tayo ay mga Israelita. Unang-una, ba tayo kumakain ng mga sinasabi niya? Halimbawa, wala pa akong nakita na merong Pilipino kumain ng tupa. Hindi ko alam kung saan siya humugot nito. Pero sabi niya, utos ng Panginoon ay kumain ng baka. Ikaw ay kumain ng kambing. Ikaw ay kumain ng tupa. Pero bakit nyo ginagawa ito? Hindi mo kayo mga Israelita. Di ba? Una-una, ba't tayo kumakain ng kambing? Okay, ba't tayo kumakain ng kambing? Kasi yung kapitbahay natin, merong kambing na ipinapaihaw. Yun. At based sa kaalaman ko, sa nalalaman ko, yung kambing hindi ka kontra ng high blood. Kaya kumakain tayo ng kambing. At saka hindi naman ipinagbabawal ang kambing na kainin sa mga Kristiyano. Hindi pinagbabawal yon. At meron din namang mga palengke sa buong mundo. Nagbibenta naman ng karne ng kambing. Kung magkano yung kilo, hindi ko pa na-search yon. Kasi katunayan, kanina, habang nagagastos reflection pa supposedly ngayong gabi si Brother Aljan, pero sabi niya sa January lang daw siya, so wala kaming naisip na topic. Actually, yung thumbnail ko ngayon, doctrinal exposition. So pagkatapos itong aking topic ngayon, iaano ko siya, palitan ko siya ng thumbnail na kung saan is bakit daw tayo kumakain ng mga pagkain ipinahihintulot sa Levitico, hindi naman tayo mga Israelita. Ayun na yun natatanong ko ngayon ha. Bakit tayo kumakain ng mga karning ipinahihintulot sa Levitico, hindi naman tayo mga Israelita. Yun ang aking title na gagawin ngayong gabi. Pero dito tayo ngayon sa pagsagot. Meron kasing mga palengke sa mundo nagbibenta ng karne ng kambing at wala namang tutol ang mga Seventh-day Adventist doon. Ng tutol. At ba't tayo kumakain ng baka? Kasi yung kapitbahay nag-ihaw din ng baka. No? At wala rin ako naalala na ipinagbabawal ng Panginoon sa mga Kristiyano ang baka. Ngayon, when it comes to say tupa, pasensya ka na, wala pa akong nakita Pilipino kumakain ng tupa eh. Ewan ko lang doon sa ibang bansa, kung saan nandoon yung mga tupa, pero sa Pilipinas, never pa ako nakitang Pilipino kumain ng tupa.
At kung meron mang kumain, okay lang yun. Alam mo kung bakit? Wala rin namang kautusan sa mga Kristiyano na ipinagbabawal ipakain yung tupa. Ngayon, ba't kami kumakain ng baboy? Ha? Ngayon ito yung pinagbabawal sa mga Israelita. Kasi, ang sabi kasi, sa unang Korinto, ito na yung ano nila, yung pinakaayaw nilang talata, ano? Ito yung pinakaayaw ng SDA na talata na ginagamit natin. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 25, ang sabi dito, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. Tanong, ibinibenta ba sa tindahan ng karne ang karning baboy? Sagot, yes. At dahil binibenta doon, kung magkano mo yun, di pa ako nag-research, ha? Kung magkano man yun, ang sabi, kumain kayo. Yan. Kumain kayo. Kakain kami ngayon. Yung kambing, binibenta ba sa palengke? Mayroong palengke sa Pilipinas, nagbibenta din naman ng karne ng kambing. Pero tupa, wala pa akong nakita eh. Pero sa ibang bansa, titiyak ko meron din nagbibenta ng karne ng tupa doon. At baka, meron din. Nagbibenta sa palengke, karne ng baka. Kaya kumakain kami. Hindi dahil sa kami ay nagpapaka-Israelita ding gaya ninyo, kundi dahil pinapahintulot niya sa panahong Kristiyano, anumang nabibenta, nabibili sa tindahan ng karne ay maaari ninyong kainin. Okay? Kaya sana mga SDA, huwag kayong gaya-gaya. Sa kakagaya nyo, nagkakamali tuloy kayo. Yan, ate pa ituloy yung kanyang video. Naisip ko lang ito biglaan kasi habang si Brother Angel, nag-scroll doon ako sa mga post ng SDA, nag-scroll doon ako sa kanila hanggang makita ko ng topic na pipiliin kong talakayin ngayon. At ito ang napili ko, kaya malas ka, ikaw yung mukha mo yung napansin ko eh. Tuloy natin. Ngano mo kaon mo mugkanding, nga wa man mo iapil ka og sugo. Yes, tama ka. Deuteronomio 14. Hindi kami kasama sa inutusan sa Deuteronomy 14. Tama ka. At kumakain kami ng kambing, hindi dahil sa Deuteronomy 14. Ha? Kumakain kami ng kambing, hindi dahil sa Deuteronomy 14. Huli ka yata sa balita. Kumakain kami ng kambing kasi si Mang Tomas nagluto, nag-ihaw ng kambing. Yun. Kaya kami kumakain ng kambing. Asa kana, libre na ulam. Magluluto ka pa ba ng ulam? Bibili ka pa ba ng ulam? Ay ready na. At tinitiyak ko, kung may kapitbahay tayong Sabadista, pati sila, kakainin ng kambing. Pero, iba yung intention namin. Bakit? Ang intention ko, makalibre ng ulam. Ang kanilang intention, kakain sila kasi, may pahintulot yan sa Levitico 11. So magkaiba ang aming intention, pero pareho kami kumakain ng kambing. Ngayon, tuloy pa natin yung kanyang video. Nganong mukaon mo po mo karning baka, nga wa man mo ilabot kay sa Israelita ra man ganing niya. Ng karning baka, hindi dahil sa kami ang inutusan sa Deuteronomy 14. Kaya huli ka talaga sa balita. Sino ba itong taong to? Kung nasa Adventist World Radio CDO. Labo na ako sa CDO, huwag mo pakita na ako. Ha? Nandun ako sa CDO, walang isa mas yung napakita sa akin. Saan kayo nagtago? Tapos ito tayo ngayon. Bakit daw kami kumakain ng baka? Sinagot ko na, nagluto kasi ng baka si Mang Gaspar. Kumakain kami ng baka, libre na ulam eh. Di, kain tayo. Kahit na mapangi yung karne niyan, pag hindi pa naluluto, okay lang. Basta, libre ulam. Ngayon, halimbawa, merong kapitbahay nagluto ng butike. Ayun. Kapitbahay nagluto ng butike. Kakain ka rin ba? Ito yung sagot ko. Pakialam mo kung ayaw ko.
Ha? Eh kung hindi ko masigmurang kumain ng butike, mapipilit mo ba ako? Eh kumakain sila eh, di hayaan mo silang kumain. Bakit? Bawal ba sa Kristiyano kumain ng butike? Wala rin naman ah. Oh. Gusto nilang kumain ng butike, hayaan mo sila. Oh. Ano ngayon sa'yo yun? Eh ako, mapipilit mo ba ako? Anong pakialam mo ayaw kong kumain? Hmm. Wala namang kautusan sa Kristiyano na bawal kang kumain ng butike o pwede kang kumain ng butike. Ngayon, kung masarap ang kanilang pagkakatimpla at ano tawag daw? Gustong-gusto nila yung kanilang pagkain nga, ano ba? Ano yun? Ano ba ang termino doon sa Tagalog? No? Busog na busog sa ginagawa nila. Sige, kumain kayo dyan. Bilang ko tuna sa tindahan. Okay, Brajando! Ale, usap tayo. Oh, bakit? So tayo, birthday ni ano ngayon? Ni Mang Diaz ngayon. Oh, may video okay ba? Sabi, walang video okay, pero usap-usap tayo dito. Kahit na anong pagtalakay natin. Walang inuman ba? Walang inuman. Sige, wait lang. Ano kinakain nyo? Ano to? Butiki ito. Oh, wait lang. Bili mo lang kung tuna. May tuna kasi doon kay Aling Bebang. Bili mo na ako ng tuna. Pag bili ko ng tuna, dalhin ako ng kanin ko, diyan tayo magsalo-salo diyan sa ano nyo, sa kapagkainan ninyo. Oh. Diyan do. Eh bakit ate ayaw mong dumampot sa butike? Sabihin ko na lang, kasi yung butike na yan, alam ko masarap yan. Tinimplahan mo eh. Eh kaso parang hindi ko makaya, kaya unawain mo naman. At hindi naman yun magagalit yung kaibigan ko naman na si sino ba pangalan? Alexander. Alexander Ayade. Hindi magalit sa Alexander Ayade sa akin. No? Alam niyo kung bakit? Kasi naiintindihan niya, ang tunay na kaibigan hindi pinipilit. Tandaan niyo yan na, inuman, oy, inuman, respeto lang. Huwag niyo akong pilitin kung hindi ayaw kong uminom. Bigyan niyo na ako ng Diyos, may ipag-jamming pa ako sa inyo. Diba? Tuloy natin yung kanyang video. Ito yung kanyang video. Nabot ipasabot, gitugot og dili itugot, kung sakya na to ang inyong hunahuna, nga iya ra ni sa Israelita, dili po mo Sabi mukaw niya, manok. kung ipinahihintulot o hindi ipinahihintulot, kung sasakyan ko ang inyong isip, ang inyong naiisip, sana, wag na rin kayo kumain ng manok. Yung ba sabi niya? Ulitin ko nga. Nabot ipasabot, gitugot og dili itugot, kung sakya na to ang inyong hunahuna, ang inyong iniisip, na ito ay sa iya ra ni sa Israelita lamang. O, wag kayo kumain dili ng po manok. mo mukaw og manok. Sabi niya, pasensya ka na kung sino ka mang tao ka, wala sa isipan namin na ipinagbabawal yan o ipinahintulot sa mga Israelita kung ba't kami kakain ng manok. Kasi masarap ang pagkakaluto sa Jollibee. Ano? Kailangan mo lang i-break ang season consecration kasi gawa yun ng halal. Oh, i-break mo lang yung season consecration. Tapos, i-bless mo, lanta ka na. Oh, George, paminsan-minsan lang to, birada na. Pero wala kaming pakialam dyan sa Deuteronomy 14 na ginagamit ninyo kasi hindi naman yan utos sa mga Kristiyano. Nagets? Nagets nyo ha? Sana nagets nyo yun. Mga Katoliko, sakaling kanilang gamitin yung argumentong ito, ganyan yung sagutin. At tinitiyak ko sa inyo, hindi makapag-follow up yan. Tuloy. Dili mo mukaon og baka, di mo mukaon og Eh kambing. kung kumain kami ng baka, kasi nagluto si Mang Kanor, ano ngayon sa'yo? Eh kung kakain ako ng kambing, sinaluto si Mang Tomas, ano ngayon sa'yo? Ha? Asa ka na, libre na ulam. Nagluluto ka pa ba ng isda? Bibili ka pa ba ng isda? Nagluto na yung kapitbahay, kuha ka na lang, kain ka na, busog ka na. At walang isa mang Pilipino na kumakain ng baka, kumakain ng kambing kasi utos sa Deuteronomy 14, walang ganun. Wala rin ganun sa States.
Tuloy naman natin. Ang tawag sa episode na to, straight to the point! Straight to the point! Straight to the point. Straight to the On point. the spot! On the On spot! the spot. On the Okay. spot. Tuloy tayo. Straight to the point. Di mo mukhaon og karnero kay gitugot man eh. O nya kini nga pagtugot yaman is Ano yun sa Israelita. Israelita? Masarap yung tupa. Kung sakali may tupa tayo dito, kaso wala. Di kambing na lang yung lalantakin namin. Oh. Kung yan ipinahintulot sa Israelita, then go. Kung yan ipinagbabawal sa Israelita, go pa rin. Bakit? Hindi naman Pilipinong inutusan dyan. At kumakain kami ng tupa, hindi dahil sa Deuteronomy 14 na yan. Kasi, nagluto kasi si Mang Jose ng tupa. Nagdala ng tupa mula sa abroad, dinala sa Pilipinas, inihaw, niluto. Hoy, mga kapitbahay, nakatikim na ba kayo ng tupa? Wala pa eh. Alam nyo, masarap ang kalito pag ito'y niluto ng sasabaw para itong juicy. Libre kayo lahat dito, bahay. Punta kayo, dala kayo kaldero nyo, kanin nyo. Ay, pag yan narinig ko, sinasabi ko sa inyo, isa ako sa pupunta doon. Alam nyo kung bakit? Gusto ko rin makatikim kung anong lasa ng karne ng tupa. Hindi pa ako nakatikim nun eh. Ngayon, tuloy pa natin. Ang ngano mo kaon man pud lagi mo? Yun, kumakain kami kasi naluto si Mang Kanor. Oh, kasi Sa gitugot. kumakain kami, naglutong kapitbahay, ano magagawa mo doon? Wala kami pakialam sa Deuteronomy 14 ginagamit mo. Hindi naman sa amin ang utos na yan. Pero sa gidili, sa Ginoo, mo ingon mo Tama. nga iras mga Israelita. Sapagkat sila lang ang pinagbawalan, hindi naman Pilipino. Oh. Anong magagawa mo dyan? Kung sino man itong nagprograma na ito, kung kilala nyo ito, pakisabi sa kanya, tinapi ko siya ngayong gabi. Ha? Kung kilala nyo ang taong ito, sa Lamdag sa Kamatuuran, Adventist World Radio CDO, Prophecy of Isaiah, iparating nyo sa kanya, ngayong gabi, tinapi ko siya. Kung may reklamo siya, tawag lang siya sa number natin na nasa screen. At ako na may willing na tanggapin ang call niya. At tanungin niya ako ng harapan, ba't ka ba kumakain ng baka? Hasagutin ko siya. Nagluto kasi yung kapitbahay namin eh. Oh, nagluto? Bakit yung Deuteronomy 14? Sa ano naman yung ipinahintulot sa mga Israelita? Ba't ka kumain? Pakialam ko dun. Pakialam ko dun. Sa kanila ipinahintulot, ano pakialam ko dun? Hindi naman ako Israelita. Kung sa kanila ipinahintulot yun din ko, kain sila. Ako kumakain ako kasi, sabi kasi, sa unang Korinto 10:25, maaari kayong kumain ng anumang karne na pinagbibili sa tindahan ng karne. At merong mga palengke sa mundo nagbibenta ng karne ng baka, nagbibenta ng karne ng kambing, may nagbibenta ng karne ng tupa, at may nagbibenta ng karne ng baboy. Kaya kung merong benta sa palengke, ay bibili ako. Yung butike, bakit? Magkano ba kilo ng karne ng butike sa palengke? Dati nalala ko dati yung isang sabadista na tumawag sa akin. Sabi niya, Jando, naniniwala ka ba bilang Katoliko na yung mga ipinagbabawal na pagkain noong unang panahon ay pwede nang kainin sa panahon natin ngayon? Sabi ko sa kanya, eto paniniwala ko, tatanungin mo ako, eto paniniwala ko. Anumang karne na ibinibenta sa pamilihan ng karne, kakainin ko. Sabi niya, ano ngayon? Kumakain ka na ngayon ng butike. Sabi ko naman, magkano kilo ng butike? Siya, hindi. Huwag ka punta sa kilo. Kumakain ka naman ng butike. Sabi ko, magkano nga ang kilo ng karne ng butike sa palengke? Alam niyo yung sabadista, hindi makasagot. Hindi siya makapag-follow up.
Subukan nyo, mga Katoliko na nanonood ngayon. Kung sakaling kayo'y pilosopohin nila sa patungkol sa doktrina, patungkol sa pagkain, sagutin nyo, unang Korinto 10:25. Yan ang pinakatalata na kailangan nyong gawin. Ang inutusan, Kristiyano. Ang naguutos, Kristiyano. Ano ang sabi? Maaari kayong kumain ng anumang karne na ipinagbibili sa tindahan ng karne. Pag sinabi nila ngayon, isabihin ba, kumakain ka na ngayon ng ipis. Kasi yung ipis sa Old Testament, ano yun eh, marumi yun eh. Sabi mo, nilinisan lahat ng pagkain. Sabihin ba, kumakain ka na ngayon ng ipis. Sabihin mo sa kanya kaagad, magkano ba yung karin ng ipis sa palengke? Magkano punta palengke? Yun ang talata ko eh. Anumang karne na pinagbibili sa tindahan ng karne, pwede kaming kumain. Natanong mo ko ngayon, kung kumakain na ba ako ng ipis, bakit? Magkano ba yung karne ng ipis sa palengke? Pag yan hindi na makasagot, hindi na makakapasok yan. Nasubukan ko na yan sa mga SDA na nakakatalakayan ko. Pagdating sa topic about karne, hindi nila may papasok yung kanilang gustong argumento. Kasi ang ginagamit ko unang Korinto 10:25. Ating tuloy yung argumento nito. Tingnan nyo, hindi makakapasok to eh. Halimbawa, kaharap ko ito, hindi ito makakapasok eh. Pero ang gitugot, dito sa mga Israelita, kauno naman po lagi ninyo. Yung mga gitugot o pinahintulot sa mga Israelita, kinakain din namin kasi nagluto nga yung kapitbahay. Hindi dahil sa ipinapahintulot sa kanila. Isipin nyo na lang. Kayo ako. At ginagamit yung argumentong yon. Sa tingin nyo ba ang SDA makakapasok? Hindi sila makakapasok doon. Dahil mali ang unawa nila doon. Kasi kapag sila nagturo, sigurado ako, mali ang sintido. Kalain mo ha, isa sa mga katuruan ng Seventh-day Adventist yung sinasabing investigative judgment. Kung saan sa taong 1844, si Kristo daw ay aakyat doon sa heavenly sanctuary at maglilinis. Maglilinis daw siya doon. Kasi ang Pangulong Pare kailangan pumasok sa loob ng pinakabanal na bahagi ng templo. At siya mag-aalay ng dugo. At wala siyang dala na dugo. Sapagkat ang kanyang inialay na dugo ay ang kanyang sariling dugo. Nung narinig ko yan, kay Julito Daig, sabi ko sa kanya, sabi niya, saan ba yung heaven, sabi sa akin, saan ba yung heavenly sanctuary? Alabado. Sabi ko naman, nasa lupa. Ano ka ba? Ang sagutan ka. Nabago ang ano niya, ang kanyang tono. Alam niyo kung bakit? Hindi nakapasok yung idea niya, hindi niya naisaksak sa isip ko. Kasi gusto niya isaksak sa isip ko yung term heavenly. Heavenly. Dahil sa term heavenly, papapasukin ka niya na yun ay sa langit kasi heavenly. Ingat kayo dyan. Magaling ang SDA sa mga ganyan. Para bang ano? Para ba yung dating topic natin ano? Si Jando, kinontra ang mga CFD. Yung templo daw ng Diyos, hindi daw yun ng Vatican City. Kasi, may ipit siya dun eh. Hindi niya aaminin na yung templo ng Diyos, Vatican City. Iba ang sagot mo kay RJ Seno. Si RJ Seno, inamin niya, ng templo ng Diyos dyan, ay ang Vatican City. Tapos ikaw hindi. Bakit? Kasi gusto nilang isaksak sa isip mo. Dahil nagkiklaim ka na kayo'y tatag ni Kristo. Therefore, ang templo natin totoo. Yun ang kanilang gustong isaksak sa isip mo. Kaya kailangan mong aminin na ang templo ng Diyos kung saan uupo yung Antikristo ay ang Vatican City. Kaso hindi niyo ako napasakay doon. Kasi unang-una, walang opisyal na turo sa simbahang Katoliko
ng templo ng Diyos na tinutukoy sa ikalawang Tesalonica 2:3-4 is referring to Vatican City. Walang katuruan ganon. Bakit? Sa katuruang Kristiyano, ang templo ng Diyos, ang sarili natin mismo. Ang opisyal na katuruan ng Katoliko, ang templo ng Diyos ay ang mismong sarili nating katawan. Ha? Kaya kapag sinira mo yung mo sa bisyo, sisirain ka rin ng Panginoon kasi sinira mo yung kanyang templo na ikaw mismo. So hindi natin turo na yun ay templo. Gusto niyang isaksak sa isip ko. Kaya, hindi niya maisaksak, sabi niya, si Jando kinontra ang mga CFD. Si Jando kinontra ang RCC. Kinontra ka dyan. Wala akong kinukontra. Hindi ka lang nakapasok. Pangalawa, yung heavenly sanctuary, kasi heavenly, gusto niya isaksak sa isip mo na sa langit yon, but definitely, no. Hindi sa langit ang sinasabing heavenly sanctuary. Sa Hebreo 9:28 ba yun? Sabi yun? Basta nasa Hebreo 9 yun. Yung heavenly sanctuary is not referring to heaven. Hindi po ginamit yung termino heavenly, maisip mo na kagad sa langit to. Pag inisip mo yon, napasok ka sa mindset nila. Pag napasok ka sa mindset nila, giba-giba na argumento mo. Alam mo kung bakit? Si Kristo ang Pangulong Pare ng mga Kristiyano. Pumasok din sa heavenly sanctuary. At gaya ng ibang pare na nasa lupa, na nag-aalay ng dugo doon sa pinakabanal na bahagi ng templo. Ang ating Pangulong Pare din na si Kristo ay kailangan din mag-alay ng dugo. Pero hindi siya magdadala ng dugo ng kambing. Sapagkat ang kanyang dadalin ay ang kanyang mismong dugo. Tanong, saan siya nag-alay ng dugo? Ha? Sa 1844 ba siya nag-alay ng dugo? No! Kaya nga nung siya'y namatay sa cross, sinabi niya, consumatum est! Ibig sabihin, natapos na. Tapos maggagawa siya ng back job doon sa 1844? Magtuturo ang SDA ng back job sa 1844? Natapos na nga ni Kristo eh. Consumatum est. Natapos na. Tapos ang SDA 1844, tuturo, may back job na nangyari sa langit? No! Hindi pwede magkaroon ng back job. Si Kristo nag-alay ng dugo. Isang beses lang. Halimbawa, nag-alay siya ng dugo sa cross. Isa. 1844 sa Heavenly Sanctuary. Nag-alay din siya doon. Edi dalawa na. Meron ba sa Bible? 2 beses siya nag-alay ng dugo? Hindi. Sa Bible, minsanan siya nag-alay ng dugo. Sa madaling salita, 1 beses lang siya nag-alay ng dugo. At kung saan siya nag-alay ng dugo, yun ang heavenly sanctuary. Saan siya nag-alay ng dugo? Sa krus. Doon niya binuhos ng kanyang dugo sa krus. Nasaan ang heavenly sanctuary? Yung krus kung saan siya pinako. Yun ang heavenly sanctuary na hindi gawa ng tao, gawa ng kamay ng Diyos. Sa kanila kasi, iba. 1844 sa langit, ano. Kaya yung kanilang doktrina na hukom investigatiba, palpak, palpak, palpak. No? Straight O to the ayoko point. paligoy-ligoy. Kaya ang masasabi ko lamang sa mga Katoliko na nanonood to, hanggat nanonood kayo ng punto por punto. At nandyan mga kasama ko, nagsishare ng kanilang idea sa inyo. Experience namin yan kapag kami may katalakayan. At kapag na-take note nyo lahat ang mga tinuturo namin sa inyo, sinisigurado ko sa iyo, one day soon will come. Magiging Angel Santos ka rin kung nasaan ka man ngayon.
Magiging genre ka rin kung nasaan ka man ngayon. Magiging Romel Palma ka rin kung nasaan ka man ngayon. Magiging Wendell Talibong ka rin kung nasaan ka man ngayon. Gaya ng sinabi ko dati, nung ako'y nasa Osamis. Ayaw kong umalis. Ayaw kong maglakbay sa ibang lugar. Sabi ng tatay ko, "Diyan daw malagi ka na. Bukas yung pintuan. Pwede kang lumayas kung gusto mo lumayas. Ha? Kailangan mong mabuhay na ikaw lang mag-isa. Kasi pag nagbakasyon ka, doon ka lang sa lola mo eh. Ha? Wala ka nga sa bahay, doon ka naman sa lola mo. Ganun pa rin yung sentido. Ha? Pumunta ka sa lugar na wala kang kamag-anak. Naisip ko, kung gagawin ko yun, walang Wendell Talibong doon. Ano kaya nangyari sa akin kung walang Wendell Talibong? Alam niyo ano nangyari? Pag may debate ako at hindi ko makayanan, sumbong ako kay Wendell. Brother Wendell! Sabi ni Brother Opiala, debate daw kayo dito sa likod ng ICC. Sabi ni Brother Wendell, "Bro, puntahin mo sa DXDD, pakitin mo sa DXDD yan para marinig siya ng Visayas at Mindanao." Sabi ko kay Opiala, "Yala," sabi ni Wendell, "punta ka doon sa taas ng stasyon para marinig kayo ng karamihan." Sabi niya, "Ba't niya ka lang kabutahin doon? Ang gusto ko, dito ko siya madebate." Saan? Sa likod ng paralan. Sabi ko naman, ayaw niya eh. Ngayon, naisip ko, anong mangyayari if dumating yung araw, mapunta ako sa isang lugar na walang Wendell Talibong. So, ang ginawa ko, tinry ko, nag-imitate. Try ko nag-imitate kay Brother Wendell. Pero, dahil paborito kong programa yung dating daan, may pinaghalo yung yung aking galaw. Hindi gaya kay Melvin Ocampos na talagang kuwang-kuha yung pananalita ni Brother Wendell. "Alam niyo mga kaibigan, sa mga ganitong namatun. Hindi ko nagawa yon kasi napaghalo ko yung style ni Eli Soriano at ni Brother Wendell Talibong sa pag ako magsalita. Nahalo kasi. Kumplito kong programang dating daan. Tapos Brother Wendell Talibong yung aking mentor. Oh. So napaghalo ko yung style. At sa napaghalo ko, ito na yung jando. Ngayon, kahit na walang Wendell Talibong, sa lugar na napupuntahan ko, kaya ko nang manindigan. Sana dumating rin yung panahon na maging Junri kayo sa lugar nyo. Maging Angel Santos kayo sa lugar nyo. Maging Romel Palma rin kayo sa lugar nyo. At maging Wendell Talibong sa lugar nyo. Tinitiyak ko sa inyo, pag yan nagawa ninyo, wala nang protestante pang babangga sa inyo. Straight to the point! At ngayon, 8:56 na, kailangan nating mag-proceed sa tanungan portion. At dahil ako ang nag-topic ngayon, wala akong nakuwang tanong. So, kung ano mo yung tanong madadaanan ko rito, yun na lang ang ating sasagutin. Pero bago muna yan, natin punta-puntahan yung ating mga kasamahan na nawala sa ere, gaya ni Brother Angel Santos, nawala sa ere, nakita ko. At ako yung nag-accept sa kanya. At nandiyan na rin si Brother Romer ng Butuan. Butuan na noon. Bukidnon dahil, Bukidnon. Brother Romer ng Bukidnon, good evening sa iyo. Good evening, Brother Jando. Isa pong pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat at welcome po ulit. Ay, si Divine? Kala ko si Divine. Senator si Isa. Hello. Hi! Hello! Kumusta kayo? Love ko ng papa ko, kumusta kayo? Sige, bro Romer. Okay, ba't yung Brother Jando? Tapos na kagad. Okay, so dito tayo ngayon sa mga tanungan portion na nating na-save dito sa ating file. Dito sa ano natin. Okay. Ito yung unang tatanungin natin, no? Tanong ko lang kasi kung siya po. Ito. Magandang tanong ito. Okay, ito tayo sa unang katanungan na si from Jose Gardose. Sabi niya, "Bro, tanong ko lang kasi ang kasama ko nagsasalita siya pag natutulog. Okay lang ba yun, bro?
O, Brother Romer, sa'yo ito. Kasi spiritual warfare to. Okay lang ba? Kasama niyan, Normal tutulog lang yan, bro. nagsasalita. Normal lang yan, bro. Kapag yung tao stress, kulang sa ano talaga tulog, nagsasalita talaga. Pero yung kapag naglalakad na naglalakad na tulog, ayun, hindi po. So yan, kapag nagsasalita na normal lang yan, bro. So back to you, bro Jando. Hindi, normal lang daw. Actually, yan yung dati ng asawa ko sa akin. Inaano niya ako dati. Kung natulog ako ganyan. Papa, sabi niya, Papa, nasaan yung nasaan yung pera? Sabi ko naman, andun, dun. Saan? Dun sa kaldero. Kaldero. Ang ginagawa ng asawa ko, pinagtitripan ako. Ba't nasa kaldero? Kasi may niluto ako. Sinong niluto mo? Si Adan. Si Adan niluto mo. Oh, pag niluto si Adan. Alinamnam. Minsan napapansin ko, nagsasalita ako, nagmising ako. Tol, dititipan mo na naman ulit ako, ha? Yan ang may mga pagkataon na nangyayari din yan. Tanungin niyo asawa ko. Si John ba pag natutulog nagsasalita yan, sasagot yung matatawa kayo sa niya, sa response niya. Okay, at din namang ibigay naman sa next naman na katanungan from Richel Nogada. Sabi niya, Bro John Ray, ang sacred images na nasira o nabiak, kailangan bang ilibing at anong prayer ang kailangan? Sa tingin ko, ang tanong nito ay kailangan ibigay natin kay Brother Romer. Brother Romer? So, Bro Jando, kapag merong mga nasira na mga sacred images, kailangan po natin kung kaya po na maayos, kung kaya po na ma-restore, ipa-restore nyo na po. Kasi ibalik sa dati na anyo kapag may nagre-restore. Pero kapag wala naman po, nyo po, yung i-break nyo, tapos pagkatapos ng breaking, libing ninyo po. Yung iba sinusunog, yung iba nililibing. So ilibing nyo na lang po, magkukay na lang po kayo. Tsaka lagyan nyo ng exorcism salt. Tapos meron po tayo na breaking of mga niyan, nandun po sa Pinosto po. Nandun po yung yung paano pag-break. Kasi mataas-taas din yung Bro Jando yung sa pag-break ng seal. So i-follow nyo na lang po yung Brother Romer Ablong Gutwal kasi nandun po yun. Nandun po lahat. So kung meron pong manghihingi ng prayer po sa akin, nagsisend po ako through messenger po kasi kapag ganito, ang dami po talagang nagtatanong, yung iba talaga natatabunan, so kawawa naman. So doon na lang po sa doon na lang po sa Facebook, nandun, ipinost ko na po, ang dami po noon. Mahaba po talaga yung prayer. Meron tayong prayer na Tagalog po, ito po, yung kay, ito ko, yung kay Padre Nunet Ligaspe, Tagalog po to, a popular Catholic handbook on liberation and exorcism. Volume 2 po ito. So mag-order po kayo, nasa Shopee po to. Maganda po ito na na prayer. Nandun po lahat ng pag-break ng mga occult objects, Tagalog po. Tapos yung mag-deliverance po kayo, Tagalog, nandun po lahat. So back to you, Bro Gando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At meron pang katanungan dito ulit from teka. Ito tayo. Sa isa naman from Sale Mandreza. Bro JD, totoo ba na sinasabi ni Rudy Baldwin na may dumating na katulad na lindol? Salamat sa pagsagot, Bro JD. Okay, Brother Romer, sa iyo pa rin ito. So, ganito po. Yung kay Rudy Baldwin, kalamitan po yan, mga open po yung mga third eye, yung clairvoyance. So, kapag ka naniniwala po tayo niyan, delikado po kasi nagkakautang tayo sa demonyo. The more maniwala tayo sa mga pangitain, kasi kapag ka totoo talaga, insakto talaga yung makita niya. Kasi yung makita niya parang hindi nga kalahati hindi nga halos kalahati yung magsabi lang siya na
ay may pandemic. Kasi nakita ko yung yung inano siya ni Tony Gonzaga, yung anong tawag niyan, yung in-interview, sabi niya may susunod na pandemic. So yung mga tao, nagki-create kasi siya ng yung chaos ba, yung natatakot na yung mga tao. So wag naman ganun, kasi kapag maniwala tayo niyan, pag sinakyan niya ng demonyo, delikado. So maraming mga beses na yung sa mga open ang third eye, yung open ang third eye, merong iba na nagkakatotoo. Meron talaga. Pero delikado po yan kasi spirit of divination po yan. Katulad sa akin noon, yung may nakita ako na noon pa yun, yung open yung third eye, yung nasa seminaryo pa ako. 2010, nagkatotoo noong 2019. Ako pa mismo talaga ang nagtrabaho. So grabe yung harassment ko. Hanggang ngayon makita ko pa yung tinarbaho ko na Stations of the Cross, nandun pa. So sa awa ng Diyos, dahil po doon sa deliverance, doon po sa prayer, nawala po talaga lahat ng yung mga panaginip na puro demonyo, mga panaginip na palaging lumilipad, mga panaginip na nagkakatotoo talaga. Pero yung sa panaginip na yan, hindi po talaga eksakto. Yun hindi po talaga siya eksakto. Meron talaga siyang symbolism. Yung opposite lang siya. Pero pagka doon mo talaga marirealize kapag nangyari na. So hindi mo talaga siya makita ng buo. Meron lang siya na kahiwatig, opposite niya. Yung sabi ko, opposite lang siya pero hindi talaga sakto. Magugulat ka lang kapag nangyari na. Pero sa pagka ganyan, wag po tayong maniwala. Kasi nga sa akin nga noon kapag tumingala ako sa sa mga ulap, mayroong mga number na nakasulat. Pagka kinabukasan yan, pagkagabi yan, pagka kinabukasan, manalo talaga yung Pero hindi ako tumatay yung mga ganyan, yung sa sword press ganyan. Kasi alam ko, hindi naman ako sugarol. So ganyan na pamamaraan, kapag ka-open yung third eye mo, delikado po. Kaya nga po, kahit na yung hindi ka open ang third eye, tapos naniniwala ka sa mga ganyan, delikado po, magkakautang ka po talaga sa demonyo. Maharas ka po sa demonyo. Kaya nga po, kapag meron kayong narinig na mga yung sa Nostradamus, yung mga yung prediction lang, huwag ka agad maniwala. Kasi ang Diyos lang talaga ang may hawak sa lahat ng mangyayari sa future. So hindi na po talaga kailangan na maniwala tayo doon, matakot tayo doon. Ang pinaka-importante po talaga yung paano po natin isabuhay yung kabanalan. Kasi kapag mamatay tayo, dalawa lang patutunguhan natin. Jackpot lang kung makapunta tayo ng purgatorio. Ang kinakailangan po talaga natin na mamuhay ng kabanalan, sumunod sa utos ng simbahan, sa Ten Commandments, lahat ng mga means dito na sa simbahan sa pagkumpisal, hindi naman talaga mabigat yung pagkumpisal, no? Hindi naman talaga sa gabal yan sa oras natin. Yung demonyo lang kasi yung ang dami nating mga rason kung bakit hindi tayo makapunta ng simbahan. Kaya nga po, kapag ganito na panahon, kasi 2025 na, next malapit na, ang pinaka-importante po talaga yung pagbabago sa sarili natin. Yung mga nagawa natin ngayong taon na to, sana pagdating ng sunod na taon, magbago na po tayo, hindi na po natin gawin yung mga kasalanan na dati na ginagawa natin. Yun po ang pinaka-essence po ng bakit tayo nabuhay dito sa mundo, para makapasok ulit doon sa tahanan ng Diyos. Kasi yun ang pinaka-importante. Wala na talagang pinaka-importante yung yung tahanan natin doon sa langit. So, yun lang po. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. And then, dito tayo ngayon sa isa pang katanungan na Bro Jando. Yes! Mayroon yata naka-raise hands ngayon. Tingnan mo muna. Meron? Ito si Jean Paul Mabilin. Okay, Brother Jean Paul, good evening. Hello, Brad. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. Hello, good evening, bro. Hello, bro. Good evening, bro. Thank you. Salamat. At napaunlakan. Hello, bro. Go ahead, bro. Go ahead. Bro, may tanong lang ako, bro, no, for this is about personal na bro, experience. Ano po ba yung Brad?
verses na kaugnay sa pagpapatawad, Brad, no? Paano paglaliman yung pagpatawad natin sa kapwa, lalo na sa pamilya, dahil yung minsan sa base experience ko, Brad, meron kasing mga hatred pa rin, no? kahit pa anong gawin na pagre-reconcile, kumbaga nandun pa yung past at saka yung mga naging nangyari sa buhay namin. Paano ko ba dapat paglaliman pa ang pagpapatawad? Sa ano bang verse na pwede kong i-reflect while doing forgiveness, move forward, bro, ba, kumbaga. Kasi parang nandun pa rin ang mabigat sa dibdib. Okay, sa tanong na yan, ang sasagot niya, Brother Angel Santos. Brother Angel Santos,